hindi na mawawala sa isip ko maghapon yun, talaga nahandon yung galit, nahandon yung sama ng loob. Pero ang kapuna-puna sa akin, sa sarili ko ngayon, kapag merong ganong bagay at hiningi ko yung presensya ng Santong Espiritu, sinabi ko, pag ako'y nanalangin, Lord, ipadala mo ang Espiritu mo, gusto kong puspusin mo ako ng iyong Espiritu upang mapagtagumpayan ang bagay na ito, nagkakaroon agad ng kapayapaan, nagkakaroon agad ng kahinahunan. Na dati, kilala ko sarili ko na napakahirap i-overcome. Ang sinasabi ko dito, kapag tayo ay nagkaroon ng maganda at maayos na relationship sa Holy Spirit, lalo na kung binigyan natin siya ng halaga sa ating buhay, at ngayon ay lagi natin kinakausap, mayroon tayong fellowship sa Holy Spirit, kapag tayo ay nasa isang temptation at sinabi natin, Holy Spirit, tulungan mo ko sa bagay na ito, Espiritu Santo, tulungan mo kung mapagtagumpayan ang bagay na ito, mayroon tayong kapangyarihan na mapagtagumpayan. Binibigay niya yung kapangyarihan na mapagtagumpayan yung isang tukso na yun, yung isang kasalanan na yun. Yun yung isang bagay na dulot ng Santong Espiritu. Yun yung isang kapangyarihan na dulot ng Santong Espiritu. So mayroong nagkokontrol sa atin ngayon upang hindi tayo bumigay sa kasalanan, upang hindi sumabog yung init ng ating ulo, upang hindi sumabog yung ating galit. Sapagkat kontrolado na tayo ng Holy Spirit. Ang dahilan kung bakit meron sa atin na sumasabog ang init ng ulo, sumasabog ang galit, because we are not controlled by the Holy Spirit. Hindi pa tayo kontrolado ng Espiritu Santo. Totoo na tayo ay Kristiyano. Pansinin ninyo ng bagong Kristiyano kayo, ng bagong taon ninyo sa Panginoong Jesucristo. No? Yung mga unang buwan. You are filled with the Holy Spirit. You are filled with love. Talagang nahandoon yung humility. Hindi ka magre-react sa anumang tao, kanino man na gumagawa sa'yo ng masama. Meron kang love. Pero unti-unti naglalaho yun sapagkat hindi na-maintain yung fullness ng Holy Spirit. Na ang sabi ni Pablo, keep yourself being filled with the Holy Spirit. Be filled always with the Holy Spirit. Dapat tayo ay laging puspos ng Espiritu Santo upang sa ganun meron tayong tagumpay laban sa tukso at laban sa kasalanan. At iyon ang kapangyarihan na dulot ng Espiritu Santo. Ang ibang mga Kristiyano, ang hinahanap na kapangyarihan mula sa Espiritu Santo, yung kapangyarihan maghimala, yung kapangyarihan ng pananampalataya, yung kapangyarihan ng gumawa ng mga kababalagan. Subalit, para sa akin, maaring iba yung aking pananaw. Pero para sa akin, mas gusto ko yung kapangyarihan na sumunod sa Panginoon. Mas gusto ko yung kapangyarihan na sumunod sa Diyos. Sapagkat yung himala, ang Diyos ang merong karapatan na gumawa niyan. Hindi ko magagawa ang paghihimala. Subalit tayo ay obligado. Hindi tayo inobliga ng Diyos. No? Hindi tayo inobliga ng Diyos na gumawa ng himala. We are not commanded by God to do miracles. Hindi tayo inobliga ng Diyos na gumawa ng himala. But we are commanded to obey God. Tayo ay inutusan ng Diyos na sumunod sa Kanya. Kaya dapat lamang na tayo ay makaranas ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at maranasan natin yung kapangyarihan niya na sumunod sa Kanya. Kapangyarihan na sumunod sa Diyos. At ito ay dulot niya sa ating buhay. Kung hindi natin kikilalanin ang Espiritu Santo sa ating buhay, kung hindi tayo magkakaroon ng fellowship sa Kanya, hindi natin mararanasan yung kapangyarihan niya na sumunod. Marahil may mga Kristiyano na makalaman o kaya ay meron silang ginagawa sa buhay nila na abala sila sa maraming bagay at hindi nila binibigyang halaga ang Espiritu Santo. At pagkatapos kapag mayroong time ng temptation o mayroong time ng tukso na kailangan nila ang kapangyarihan ng Holy Spirit, hinihingi nila, Holy Spirit, tulungan mo ako, hindi nila maranasan yung kapangyarihan. Ang dahilan kung bakit hindi maranasan yung kapangyarihan, sapagkat hindi mo siya binibigyan ng panahon. You have no fellowship sa Kanya. Pero kung ikaw ay may fellowship sa Kanya at hiningi mo yung Kanyang tulong, yung Kanyang kapangyarihan, nahandun agad siya. The reason why, kung bakit hindi natin nararanasan ang Holy Spirit sa buhay natin, ay dahil malayo tayo sa Kanya.
ayaw natin siyang buksan sa ating puso. At posible yun mga kapatid, na tayo ay sarado sa Holy Spirit. Akala lang natin, open tayo sa Kanya. Akala lang natin, naniniwala tayo sa Kanya. Well, naniniwala in the sense na alam natin may Espiritu Santo, pero hindi natin siya binibigyan ng importansya. Sapagat ako mismo, ay naranasan ko yun. Halimbawa, noong panahon na hindi ko pa nararanasan yung fullness uli ng Holy Spirit, pag meron akong mga nakikitang libro o mga babasahin tungkol sa Holy Spirit, hindi ko pinapansin. Minsan nga, may mga aklat akong babasahin, ano. At kapag may isang chapter patungkol sa Holy Spirit, nilalagpasan ko yun sapagkat hindi ako interesado. Pero, pag ako'y nananalangin, kapag ako'y nananalangin, hinihingi ko ang Holy Spirit. Yung bang pahapyaw na, Lord, kailangan ko ang Holy Spirit eh. No? O kaya, pag ako'y nangangaral, babanggit ko din ang Holy Spirit, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pero ang totoo, wala yung talagang relationship, wala yung fellowship sa Kanya. Subalit, dapat yun ang mabuo, yung fellowship natin sa Holy Spirit. Akala lang natin, okay tayo doon sa relationship natin sa Holy Spirit, pero kung tutuusin, kulang talaga. Sapagkat hindi natin siya kinikilala sa buhay natin. Hindi natin siya binibigyan ng lubos na pansin. Totoo na dapat bigyan natin ng lubos na pansin si Kristo, subalit dapat din natin nakilalanin na siya ang sinugo ng Panginoong Kristo sa atin na maging kasama natin. At siya ay kasama natin at dapat lang natin na i-recognize o kilalanin na siya ay kasama natin. So, ang sinasabi ko rito, hindi natin mararanasan yung kapangyarihan ng Espiritu Santo kung ang ating approach sa Kanya, ang ating paglapit sa Kanya ay lalapit lang tayo pag may kailangan tayo. Walang iniwan yan doon sa mga nagsasabing sila'y nananalig sa Diyos, pero lumalapit lang sila sa Diyos pag may kailangan sila. Pero yung personal na relasyon sa Diyos, wala. Hindi ba't maraming ganyang Pilipino? Hindi ba't maraming ganyang tao na sinasabi nila sila'y naniniwala sa Diyos, pero sila'y lalapit lang sa Diyos kapag yung may kailangan. Lalo-lalo na kapag yung mayroong emergency. Ganon din tayo sa Holy Spirit minsan. Tayo mga Kristiyano, lumalapit lang tayo sa Holy Spirit kapag kailangan natin siya. Pero wala tayong personal na kaugnayan, wala tayong fellowship sa Kanya. Subalit dapat yun ang ma-develop sa atin, yung fellowship na yun, upang sa ganun maranasan natin yung kapangyarihan niya sa buhay natin. At hindi lamang kapangyarihan para sumunod ang dulot ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ang isa pang kapangyarihan na dulot niya sa ating buhay ay ang kapangyarihan na kumilala ng totoo. Ang kapangyarihan na kumilala ng totoo. At yan ay mababasa natin doon sa John chapter 16. Sapagkat doon sa John chapter 16, ipinangako ng Panginoong Jesucristo sa mga mananampalataya ang ganito. John chapter 16, verse